Dr. Blesenda Barona, isang nutritionist para i-discuss sa atin ang iba't ibang pagkaing may gulay at ano ba ang mas magandang kulay nito o nutrisyon na ibinibigay sa ating katawan. Okay, so syempre ngayon may tatanong kami. Sasagot ang guest by lining up sa likod ng mga Fabuenas dancers natin. Yeah, mga Fabuenas. And sasabihin ni Doktora ngayon kung tama or mali ang mga sagot Or nila. confirm. Yes, O, sige, okay. eto. Ano ang mas healthy sa laman ng manok? Red meat o white meat? O, pila. Go. Pila na Alin kayo. ba ang red meat dyan? Alin ba dito? Ay, White ito. or Red meat, ilang white Ako meat? dito ako. White meat. Ito yung red meat? Ito yung red meat. White meat. Saan ka? Ay, kawawa naman siya, walang kasama. Oh, sige. Ito kasi white meat, okay. Malay mo, Doktora, ano ba ang tamang chumamba. sagot? Ay! Sagot ay white meat. Yay! Kasi according sa study, mas mataas ang risk, ang panganib sa colon cancer pag mas mataas ang pagkain mo ng red meat. At saka mas mataas din ang risk for heart disease. Pero again, we have to remember na hindi lang yung red and white meat ang hinahanap natin dito. We have to consider kung anong parte ng karne. And ang pinaka-worst talaga, pinaka-malala, yung internal organs, which is red usually ang kulay, katulad ng atay. No, kasi that is mas maraming times 10 cholesterol than the usual meat. Kahit pareho sila ng timbang. Mas malakas ang cholesterol and saturated fat when it comes to Red meat. Pala yun. Okay. Okay, next Ito question. naman. Next question. Ano ang mas maganda sa puso natin? Red wine o white wine? Go! O, alin ka na kasi dito red. na. Huwag ka na umarte. Kahit saan, basta nakakalasing. O, dyan ka para may kasama siya ulit. Oo, para walang istorbo. Ang answer actually, may konti talaga siyang advantage. Pero sa dami ng disadvantage, yung konting advantage na yan, red wine. Pero according to study, you need to take 12 drinks before you take the advantage for protection, yung protective heart effect niya. 12 glasses drinks. of red wine. And which, if we follow that, ang mangyayari, hindi na mabuti sa liver, Lasing hindi na ho mabuti tayo. sa stomach, at lalo Alcoholic hindi na mabuti tayo. sa brain. So, at we want to be honest to our viewers kasi gusto natin nakakatulong tong show na to. So we want to take the advantage of saying we advise them hanggat maaari, No iwasan talaga kasi Iwasan. pareho sila eh. Pareho silang hindi maganda sa buong system. Okay, next question. Ano ang mas healthy na pampatamis? White o brown sugar? Pwedeng lalaki na lang magdala. Bigyan mo nga dun. Okay, ano po, Doktora, ang tamang sagot? We keep on hearing kung nutritional value ang pag-uusapan, brown sugar. Pero kailangan natin ding sabihin sa mga listeners natin, sa audience natin, na meron siyang konting advantage. May trace minerals, may trace vitamins, may maliit na calcium siya. Comparing sa white sugar, talagang calorie lang yan. Empty calorie nga ang tawag natin. Calorie lang ang laman. Walang nutrients na iba. Kaya, pero pag sinabi natin na mas okay ito, baka naman i-take advantage ng mga viewers natin. So, hindi pa rin. Kasi especially if you're diabetic, pareho silang hindi. Bawal. If you are, high risk for cancer, pareho hindi. Pagka gusto mag-weight reduce, pareho pa rin hindi. No Lalo sugar. parang ngayon na usong-uso yung we want to increase our immune system. Tama, takot tayo lahat sa flu. Aba, pag kinain nating lahat yan, yung foods high in sugar, aba, babagsak ang immune system natin at magkakaroon tayo ng sakit. What about po ganun pala equal yun. or sweet and low? May mga pag-aaral dyan na depende sa artificial sweetener. Sa akin, mas mabuti pa rin na matutunan natin yung natural sweetness ng pagkain. Pagka inalis kasi natin yung matatamis na yan, maa-appreciate natin yung sarap ng prutas, yung sarap ng pagkain, yung natural taste ng food. Okay, tanungin naman natin si Bianca, bakit brown sugar ang pinili mo? Do you really use brown sugar at home? Yeah, actually, dahil nga daw healthier, I want to ask Dr. yung muscovado, healthier din ba daw? Mas okay ang muscovado kasi brown sugar is white sugar with little muscovado. Oh, okay. So- Ikaw naman, Enchong, you really use brown sugar? Or naisip mo lang na mas healthy ang brown sugar? No, mahilig kasi ako mag-research sa mga Google. So, yun nga, brown sugar daw. Pero I eat a lot of sugar, so... Okay lang, kahit white, brown, kahit anong kulay. Okay. Next question. Ano ang mas nakakataba? White rice o brown rice? Nako. Kahit mali ka, sa'yo naman ako. Dito tayo. Dito ulit tayo. Obviously, ang Ayan. answer is brown rice.
mas konti ang calorie content niya. At saka isa yon ha, hindi natin to kayang kainin ng madami. Pagka kumain tayo ng high in fiber, may signal sa stomach to the hypothalamus, oy, busog ka na. May signal from the small intestine to your brain, oy, busog ka na, kaya hindi masyadong makakakain ng ganon kadami. At saka isa pa, there's big advantage in brown rice kasi brown rice, comparing to white rice, mas marami tong vitamin B6, mas marami siyang magnesium, calcium, mas marami siyang phosphorus and potassium. So, brown rice obviously, talaga, high in more than fiber. white Brown rice. Yes. Anyway, So, maraming salamat, Doktora, sa inyong napakagandang mga impormasyon. Thank you. And Thank you meron so po ba much. kayong i-plug para sa amin at sa ating televiewers? For more information, pwede po kayo mag-avail ng libro namin. Sinulat namin to, Healing Wonders of Diet at saka Cooking Smart. And we are inviting everybody to join us in our seminar. We have seminar on prevention of diseases, cancer, diabetes, and heart disease. Para po maiwasan natin itong mga sakit na to, just call 525-0389.